Good day mga ka-sports natin dyan. Choco Mucho, hirap na hirap ngayon sa kanilang mga games kung saan pahirapan talaga silang manalo. Ng mga nakaraan niyang games ay nanalo naman sila pero sobrang dikita ng mga score at hirap na hirap. At kahapon nga ay pinataob sila ng Signal HD Spikers sa loob lamang ng 4th set. Tila ba hindi ganito raw ang galawan ng Choco Mucho? Hindi ito ang inaasahan ng kanilang fans dahil alam naman natin na halos ka-level na nga nila ang Creamline Cool Smashers pagdating sa standing noon ngang mga nakaraan conference na nariyan si CC Rondina. Subalit tila ba ngayon na pagkatapos ng Alas Pilipinas ay bumalik na si CC Rondina sa Choco Mucho? Tila ba mas lalong hirap na hirap pa rin sila kahit meron na silang Dindin Santiago Manabat, Hani Royce Tubino at iba pang mga additional na mga players. Ano ang nangyayari sa Choco Mucho at bakit hindi nila makuha ang tamang timpla na noon ngang mga nakaraan conference ay nagkaroon sila ng 2 beses ng silver medal kung saan sila ang kabardagulan ng Creamline Cool Smashers. Aalamin natin ang buong kwento kung bakit ganito ang nangyayari sa Choco Mucho at tila ba parang mahina na sila. Sino-sino ba ang maalat or nagkulang pagdating sa kanilang mga games kaya sila natalo? Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo sa mga rason. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! PVL Second All-Filipino Conference, Choco Mucho, pabulusok na ang kanilang standing. Pagdating nga sa kanilang mga games ay meron pa silang mga makakaharap na malalakas. At kinakailangan talaga na palagi na silang manalo para masiguro nila na pasok sila sa Final Four dahil malakas ngayon ang Petrogas Angels, PLDT, Signal HD Spikers at Creamline. Delikado ngayon ang Choco Mucho na malaglag nga sa Final Four. Ngunit syempre meron pa naman mga susunod na laban kaya papalag pa ang Choco Mucho. Baka bumibelo pa ang ating CC Rondina at ang kanyang buong kupunan. Pero sino-sino nga ba ang nagkulang kung bakit sila natalo? Unahin na nga natin dyan ang kanilang libero. Sa libero talaga sila nadali. Kitang-kita natin na ang libero ng Signal HD Spikers na si Don Makandidi Katindig ay sobrang ganda ng kanyang performance at tila ba kahit ang mga malalakas na hampas ng Spikers ng Choco Mucho ay putong-puto lamang kay Makandili. Sabantalang itong si Tang Ponce kahit ang mga drop ball ay hindi niya nga mahabol-habol at madalas pa nga siyang hindi receive ng maganda, kung kaya dito talaga sila nadali sa floor defense at syempre sa kanilang first ball. At syempre alam naman natin na kapag hindi maganda ang first ball, hindi makakahataw dito ang kanilang mga spikers ng maganda. Lalo si CC Rondina lamang ang masasabi natin na magaling umadjust sa mga set. Kahit pangit ang set ay nakakahataw si CC Rondina, kung kaya nga naka double digit pa siya at siya nga ang top scorer. Pero dito nga sa kanyang mga ka-teammates ay tila ba medyo hindi nga makabuelo, lalo na ang kanilang mga middle attacker. At dahil nga sa pangit ang first ball ng ibinibigay ni Tang Ponce ay hindi rin naging maganda ang mga set ng ating Mars Alba. At isa pa si Mars Alba dito sa mga naging rason kung bakit nga natalo ang Choco Mucho. Hindi talaga maganda ang mga pagkakaset ng ating Mars Alba dahil rin yan sa pangit nga rin ang first ball. Apektado na talaga lahat dito, kung kaya nga kahit ang mga sinasabi natin na magagaling na middle blocker, si Picaña man or maging itong si Lunag ay hindi rin masyado nakahataw. Yan talaga sila nadali sa tatlong yan, middle blocker, setter at dito sa kanilang libero. Yan talaga ang nagkulang sa kanila. At syempre sobrang dami pa talaga nilang error. Yan talaga sila nadali. Bagamat yan ang kanilang mga pagkukulang ay nakakuha pa naman sila ng isang set. Pero syempre alam naman natin na humataw rin ang tatlong kanilang mga magagaling na star players gaya nga ni CC Rondina, Dindin Manabat na nagkaroon naman ng 11 points at syempre humataw rin si Hani Royce Tubino. Naka-double digit naman ang kanilang tatlong star players, subalit ang kanilang mga kakampi ay medyo
na olats nga sa mga scores. Diyan talaga sila madadali kapag hindi maganda ang first ball nila. Talagang tataob talaga sila dahil ang Signal HD Spikers magaling na ang setter, magaling pa ang libero, at syempre magaling pa lahat ng mga spikers. Kung kaya nga hindi na tayo magugulat na napataob nga nila ang kupunan ni Cici Rondina. Magiging lesson to para kila Cici Rondina na kinakailangan talaga na ang kanilang buong team ay kumilos. Wag lamang ang kanilang mga star players at wag nilang iasa kay Cici Rondina. Sana sa mga susunod nilang laban ay makalusot sila, lalo't malakas nga ang kanilang makakaharap, ang Creamline Cool Smashers. Pero syempre umaasa ang mga fans ng Choco Mucho na makakalusot nga ang kanilang hinahangaan na Titans sa kanilang sister team na Creamline. Pero kung ako inyong tatanungin, malabo pa ito sa tubig na baha na mananalo ang Choco Mucho kontra sa Creamline. Creamline pa rin na magwawagi dahil mas solid naman talaga ang Creamline at mas malakas. Good luck na lang sa mga ibang games at doon na lang sila bumawi. Pero syempre, nakadepende na rin to sa kanilang head coach na si Dante Linsunurin kung ano ang kanyang mga diskarte para mapataob nila ang Creamline Cool Smashers. At sana sa susunod ay ipasok naman ang mga magagaling na nasa bench para naman hindi masyado mabasa ng ibang mga team na kanilang makakaharap ang galawan nila, dahil minsan ay basang-basa na nga ng mga middle attacker, middle blocker na si Cici Rondina lamang ang binibigyan ng bola palagi. Sana ay mag-iba naman sila ng variation at gumawa ng magandang diskarte ang ating Coach Dante Alinsunurin. Well, tingnan na lang natin sa mga next game kung talagang papalagpaan Choco para makapasok sila sa Final Four. Yan muna pinaka-latest natin. Thank you so much.